Good morning everyone, or magandang umaga na naman sa inyong lahat. So ngayon nandito ako sa aking bonsai garden na naman at iba na naman ang isi-share ko sa inyo. So ngayon early morning, kahit mag 10 o'clock na, early morning pa rin. So ang ginawa ko is nag-trim ako nitong aking aroma, kasi pag hindi mo ito matanggalan ng dahon, yung bagong salingsing is may tinik siya. Kaya tinitrim ko para maiwan yung walang tinik. Makikita mo dito sa baba, bali first na dahon niya is walang tinik. Then pagdating dito sa pangalawa, ayan, may tinik na siya. Yun, tulis ng tinik makasama. So dito walang tinik, so dito ko puputulin. So makita nyo, ibibigay ko. Yan, na tanggal ko na. So ano to? So diyan may tinik diyan, pero sa likurang banda yung galing pinutulan ko. Sana naman talapit. So ito. So may hanap. So wala siyang tinik. Kaya ang ginagawa ko dito is ito. Yan. So dito ko puputulin. Yan, makikita ninyo dito sa taas may mga tinik. So yun ang ginagawa ko, itong aking aroma bonsai material. Itong mga what we call, tawag natin sa Binisaya is mga salingsing, is time to time kinukuha ko ito, tapos nagdala ko ng balde para dito ko ilagay, kasi delikado pag maapakan. Ang sobrang sakit ng tinik nito pag maapakan mo. So ang ginawa ko is tignan ko yung area kung saan yung walang tinik, doon ko puputulin. Kasi pag mapabayaan ito tapos humahaba itong mga sanga niya nga may kasamang tinik, pangit na tingnan itong aroma. Pero napakagandang bonsai materials itong aroma, kasi dahil sa dahon niya nga pwede siyang lumiit compared sa sampalok. Ang problema lang niya, yung salingsing niya may kasamang mga tinik, or sa Bisaya na tunok, sa Tagalog tinik. So sayang itong aroma ko, kasi may portion ditong namatay. Kung hindi pa ito namatay, maganda. Katulad din yung sa isa ko na Picos na may portion din na sanga nga namatay, nasayangan din ako. Yung mga ibang magpunta dito sa bahay, yung hindi masyadong makabisado ang mga klase ng mga puno, ang akala nila sampalok itong bonsai material kong aroma. So, ay, bago ko lumipat sa ibang bonsai materials ko, may i-share ko sa inyo tungkol sa manok namin na iba yung akala ko sa manok, kasi manuhik o hawakan. So tignan mo yung manok na ito. Yan. Yo. So ito ang manok na sinasabi ko. Manok na ito, nagtaka ako yung paa niya. Yan. Iba ang kulay. Ang hugis iba. Napaka-pino yung parang himbis niya. Tapos ang problema dito, pag hindi mo pa siya mahawakan is mangagat siya. So, tapos tignan nyo yung kulay dito sa baba. Yan. So, sa napansin ko, para siyang ibon. So, sabi, ang akala ko, ang duda ko nito is parang yung ama nito is tickling. Tapos, kukompare natin sa isang manok, ha. Patong. So, nabidyohin na. So, i-focusing ko. So yun ang kulay ng niya, paa, at sasabi ko na iba ang itsura, parang itim. Tapos is mangagat siya, pero kung mahawakan mo hindi mangagat, pero parang sobrang tapang itong manik ito or manok. So itong isa, this is bantam chicken, napakaliit din. So yung itsura niya sa tiil niya, sa paa niya is iba. Yung parang ordinary chicken lang, so may pula na kaunti dito.
So, yun ang pinagkakaiba nila. So, itong manok na ito is puro sila lahi na bantam, pero ito duda ako is kasi maliit yung paa niya, yung tiil. Duda ako is marang ang ama niya is tickling. So, yun lang ang mga isi-share ko sa inyo about itong dalawang manik na ito. Sapat na. So, habang napadaan ako dito, nakita ko itong bougainvillea namin na nabili. So, according sa kanila is Thailand bumbil daw ito. Iwan ko kung totoo ba kayang Thailand bumbil. Ang ganda yung bulaklak. Parang una maging siya, white. Then sa katagalan, ganito na ang color niya. So, ito yung mga collection ko na bougainvillea. So ito na lang, dito muna ako, lagyan ko ito ng abono, tapos kuha naman ako ng ibang mga materials doon para trabahuin ko ngayon. Kaya ko inaalagaan itong mga bumbil ito kasi yung bili namin, yung kasama ko yung asawa, bumili kami sa Valencia. Ang mahal yung isa nito, bawat pat, isa 550 yung bili namin. Kaya yung minsan may mga kaibigan ako na humingi, sabi ko sa kanila, mapasanay sa ako bago ko pamimigay kasi mahal man among palit. Then baka magbigay din ako ng sanga, din baka magluod ning kinukuhaan ko ding mamatay. Sayang. So bali, itong bougainvillea ito, dalawa lang kulay, yung isa ito pink at saka white. Then doon sa kabila, nandoon is red at saka white. So 550 bawat punuan. Ito na propagate ko na ng ilang piraso. So sana maging mag-success ito. Tapos may variegated ako na bumbil pero local lang ito. So itong nandito na banda, bali apat ito. Ito ang pinakamahal na bumbil na nabili namin. So ang kulay nito nagugustuhan ko kasi sobrang ganda. If ever magkaroon na ito ng bulaklak, isi-share ko sa inyo, pakita ko sa inyo. Sobrang ganda ito ang bulaklak. Kaya pinabayaan ko siyang tumaas ito kasi imamarket ko ito. Ang hirap itong buhayin ito. Nag-seedlings ako ng siguro mga 10 piraso or more than. Tapos isa lang ang nabuhay. Then may isa akong markot kaya dito. Ayan, markot ito. So basta na lang namatay. So malaman natin yung klase na bougainvillea na imported sa yung mabuhay sa ibang bansa. Iwan ko dito sa Pilipinas kasi mainit din dito sa atin. Pero itong klase na bougainvillea, dili siya basta mabuhay. Iba yung kulay ng udlot niya. So lipat na ako doon sa kabila. Maghanap ng bonsai nga matatrabaho. So ganitong buhay ko dito sa amin. Everyday nag-alaga ng mga bonsai dito at saka ibang halaman. So ito ang isa sa tatrabahuin ko. May isa na sa baba. Tapos kuha ako dito ng isa para for this day. Share ko. So, mahirap man ta mag-aswat ani. Try ko na lang diretsuin ito. Salamat mag-ani. Baba dito. So itong bonsai material na ito, pabago-bago yung form nito. So may tinik. So ang gawin ko dito is tanggalan ng wire. Tapos pabayaan na lang itong mga sanga. Then tanggalan ko lahat ng dahon para magbagong bagong dahon. Tapos ibalik na doon sa likod kung saan ito galing.
Yan, so tapos na. So bonsai na ito kasi wala ng wire. So unusual form siya. So maganda naman siya ng kaunti. So ngayon, baba natin ito. Tapos lipat naman tayo sa ibang materials. So ito, matagal na ito sa akin. Ito sa bonsai mini forest, Argao, Taiwan. So since nakita ko sa kanya, hindi siya proportion sa bato, tapos is parang tickling. So gawin ko ito, samanta akong gunting. Kukunin ko muna yung gunting ko. So ito yung gunting ko pang pruning, iungot pagod. Okay. So gawin ko dito is itatrap ko ng sobrang iksi. Yan, dali lang. Para pag magsalingsing siya, ano siya, maliit. So dali lang, di ba? So sacrifice. Yung itong cutting ko, try ko itanim kung mabuhay pa. Kung hindi, wag na lang. Yan, dito baba, taas ng kaunti, yung baba na naman. So yan, so yan ang tinatawag, ang style nito is back to zero. So yun lang. So lipat naman tayo sa isang materials. Ito, this is microcarpa. Ito ang pinaka-paborito ko na Picos na bonsai material. So it is a microcarpa Picos, ano pa tawag dito. Basta it is a Picos, then ang ano niya sa pangalan niya is sabi nila microcarpa daw, pero Picos family ito. Ang akin ito is nagandahan ko kasi mas maganda siya gawing maliit ng dahon. So since hindi pa siya masyadong malaki, pero naka-curve ng kaunti, so tawag dito is informal upright kasi kakilid ang diretso-diretso sa taas, nakaikis ng kamay. So ang gawin ko dito is tanggalan ko itong lahat na dahon dito sa taas, i-depolit. So itong style nito is paano magpaliit ng dahon. So tanggalan itong dahon lahat dito sa taas, itong area, tapos bali ilang side ito hanggang dito. Itong dalawang sanga dito sa baba, iiwanan ko na hindi ko tanggalan dahon para lumaki itong mga sanga dito, tapos lumalapad kasi kailangan ko pa ipa-expand ito palabas para maging triangular shape siya. So yun ang isa sa style o paano magpalit ng dahon. Tanggalin lahat yung dahon, then pagpalaki ng sanga, iiwan ang dahon dito sa baba para maging malaki itong sanga. So continuous itong gawain ko dito sa taas para maliit, maging maliit ang dahon din dito sa baba. Palakihin itong mga dahon dito, then para lumalaki itong mga trunk. Hopefully tama yung sinasabi ko, so just correct me if I'm wrong. So yun ang style o sekreto paano magpalaki ng trunk at paano magpaliit ng dahon. So proceed na tayo. Saan mo ito akong guting usa. So ito, no need na to use the scissor kasi apuro na rin siya kamot pagtanggal sa dahon. Hindi bunuton pataas, ipababa ang direction mo sa kamay mo, matatanggal lang yung dahon. Yan. So ito na, natapos ko na nagupitan lahat o na-depolit sa taas, tapos tinanggalan ko ng wire. So ang may wire na lang dito na lang sa baba. So nakita ninyo na hindi ko tinanggalan ng dahon dito sa baba kasi sinabi ko na sa inyo na itong sa taas paliitin ko itong mga dahon dito, kaya dinidepolit ko. Tapos dito sa baba naman is hayaan kong lumaki itong mga sanga dito, kaya pinabayaan ko ito na hindi tinanggalan ng dahon.
So kasi ang sabi yung kaibigan ko, ang principle or anong tawag yun, ang sistema daw ko, no, sabi niya is yung nutrients galing dito sa ugat, diretso pa yan sa taas. So kaya ang unang makabenefit ng mga nutrients is dito sa taas nga side, din bago ibabalik yung ibang nutrients nga maiwan. So sa ganitong paraan na dinideposit ko dito, so bali pag akyat sa nutrients dito sa taas, wala siyang mabigyan ng nutrients. Ang mangyari is bababa siya, so dito ang mga sanga na lumalaki sa baba. So yun lang ang paniniwala ko, dahil yun ang explanation sa aking kaibigan na isang hanas na tagigawa ng bonsai. So just lang ako, nag-idolize lang ako. This morning, ito lang masishare ko sa inyo about my bonsai in my bonsai garden, including my bougainvillea including my bougainvillea ornamental plant, and also another bonsai here na dito sa aking kapaligiran. So again, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.